Magandang araw po sa inyong mga tagapakinig. Ako nga po pala si Makmak. At bago ko umpisahan ang aking kwento ay binabati ko ang lahat ng security guard sa buong Pilipinas. Saludo po ako sa inyo. Nagpapasalamat din po ako Mr. Reynald dahil nabasa ninyo ang aking kwento. Nagtatrabaho ako bilang isang security guard sa isang pribadong gusali kung saan dalawa lamang kami security guard ang nagpapalitan, isa sa umaga at isa sa gabi. Ang aking karelyebo ay itago na lang natin sa pangalang Mang Raul. Siya ang naka-duty sa umaga at ako naman ang naka-duty sa gabi dahil si Mang Raul ay 50 anyos na. Parang ama at anak ang turingan naming dalawa ni Mang Raul. Kaya naman consistent ang pasok namin sa bawat oras. Walang nalilate sa amin sa out at sa in dahil mas pinapahalagahan ko ang oras ni Mang Raul sapagkat ito ay malayo pa ang inuuwian. Nakaugalian na namin ni Mang Raul na magkwentuhan bago mag-out. Si Mang Raul ay madalas akong takutin patungkol sa gusaling aking binabantayan dahil kapag gabi daw ay maraming nagpaparamdam dito. Bagay naman na aking pinagtatawanan sapagkat ako ang taong hindi naniniwala sa mga ganong bagay. Isang araw buwan ng Setyembre, habang nagkikwentuhan kami ni Mang Raul ay may napansin akong paru-parong itim na dumadapo-dapo sa akin. Bagay naman na napuna agad ni Mang Raul. Ayon sa kanya, ito ay may dalang kamalasan at ito daw ay nangangahulugan ng pagkasawi ng isang tao. Bagay naman na hindi ko rin pinapaniwalaan. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Mang Raul upang umuwi at nagpaalam na rin ako sa kanya. Lumipas ang mga oras at ako na lang mag-isa doon sa site kung saan nababalot ng katahimikan ng paligid. Umaambon ng mga araw na iyon at sa kalumaan ng building, medyo hindi na ito matibay. Mga ilang sandali pa ay nagulat ako dahil may tumulak sa akin at laking pasalamat ko sapagkat kung walang tumulak sa akin ay siguradong patay ako dahil merong nahulog na debris mula sa taas ng building na napakalaking tipak ng bato o isang palitada na natanggal sa building. Nagtataka akong lumingon dahil alam ko wala na akong kasama doon. Ngunit paglingon ko ay nakita ko si Mang Raul. Agad niya akong tinulungan tumayo at inaya niya ako sa guardhouse. At noong nasa guardhouse na kami ay pasalamat ako ng pasalamat kay Mang Raul. Ang sabi ko sa kanya kung wala siya ay wala na rin ang buhay ko ngayon. At tumugon naman si Mang Raul. Ang sabi niya ay naiwan niya ang kanyang wallet. Kaya naman siya ay bumalik. At ang biro pa nito sa akin, siya ay palakad takbong pumunta rito. Dahil nakita niya raw kanina na wala akong ulo. Sinyalis daw na mamamatay ako ngayong araw. Bagay naman na aking pinaniwalaan. At dahil hindi pa ako tapos mag-robing ay pinagpatuloy ko muli. At sinabi sa akin ni Mang Raul na sasamahan niya na lamang ako upang nang sa ganon ay meron daw akong kasama. Sa awa ng Diyos ay natapos kong ikutin ang buong site kasama si Mang Raul. Nasa likuran ko lamang siya habang ako ay nagkikwento ng kung ano-ano sa kanya dahil naaaliw ako dahil may kasama ako ngayong gabi. Ngunit nung lumingon ako sa likuran ay wala na pala akong kasama. Naisip ko na lamang na baka inaasar lang ako ni Mang Raul o binibiro. Hinanap ko siya sa buong site ngunit hindi ko talaga siya nakita. Kaya naisip ko na lamang na baka umuwi na ito dahil baka napapagod na ito. Nang dumating ako sa guardhouse agad akong umupo upang magpahinga. Lumipas ang magdamag at magpapalitan na kami ni Mang Raul. Ngunit isang masamang balita ang aking natanggap. May bago na daw akong karelyebo ngayong araw. Sapagkat si Mang Raul ay pumanaw na daw kahapon ng hapon dahil ang sinasakyan daw nitong jeep ay bumangga at isa si Mang Raul sa mga nasawi. Ngunit ang pinagtataka ko ay kasama ko siya kagabi at natulungan niya pa nga ako at nailigtas sa isang trahedya hanggang naisipan kong i-review ang CCTV at doon nakita kong wala naman pala akong kasama. Inilihim ko na lamang ang lahat ng nangyari. Isang bagay na lamang ang tumatakbo sa aking isip. Na ang lahat ng nangyaring iyon ay pagliligtas sa akin ni Mang Raul. Tunay nga namang walang kasing buti ang kanyang puso. At kahit sa kabilang buhay ay ginawa niya akong tulungan. At dahil dito ay sumasaludo akong lubos sa kanyang kabutihan. Naging maaga man ang aming paghihiwalay ngunit ito ay nakatago sa aking puso. Ang kanyang kabutihan at pagmamalasakit sa kanyang katrabaho. Muli ako si Makmak at nagpapasalamat ako dahil pinakinggan ninyo ang aking kwento. Ang kwento ng paikipagkaibigan sa isang taong hindi mo naman kamag-anakan. Maraming salamat po muli at hanggang sa susunod.